Hayaan mo ko. Sabihin mo, nananaginip ka na naman ba ng masama? Pumasok ka na sa eskwela. Mr. Gu, kukunin mo na ba siyang master? Shin Xiaobai? Babantay mo ba ang daan bukas? Hoy! Kinakausap kita. Kita. Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Ang ligaw na bata ay ligaw na bata. Kaya pala ayaw ka ng tatay mo. Nakikipag-away na naman si Xiaobai. Kamakailan ay lumabas na si Guzi, presidente ng Gu Group, isang kilalang kumpanya sa lungsod, ay may anak sa labas. Hindi ito sinagot ni Mr. Gu. Nakikipag-away na naman si Xiaobai. Pangatlong beses na ito ngayong buwan. Magagalang naman at maayos ang mga bata. Pero pagdating sa kindergarten, tinatanong ko siya pero ayaw magsalita. Basta hindi siya masaktan, ayos na. May anak sa labas si President Guzi. Si President Gu ay hindi nagbibigay ng pahaya. Siya ang pinaka-maimpluwensyang tao sa lungsod. Zeishin, pakiusap. Ikaw na ang sumundo sa bata bukas para namnangam mo ay makaalis ng panatag ang loob habang nakabantay sa kanya. Lola, Miss, si Lin Xiao ay anak ng mga magulang na parehong opisyal sa lungsod. Ang kanyang ina ay palaging protektado at di makatuwiran. Humingi ka ng paumanhin. Naiintindihan ko. Ako ay talagang humihingi ng paumanhin sa abala. Patawad, Dabay. Xiaobai, hindi ka pasaway na bata. Bakit ka laging nakikipag-away sa kindergarten? Pwede ka bang humingi ng tawad kay Lin Xiaobai bukas? Hindi ko kailan mahihingi ng tawad sa kanya. Pwede mo bang sabihin kay mama ang dahilan? Ikaw kasi ang unang nanakit. Ayaw mo sabihin? Dabay, wag. Tinawag kasi nila akong ligaw na bata at sinabi mo lang may gusto sa akin. Dabay, patawad. Hindi ko na uulitin yon. Xiaobai, patawad. Maibibigay ko kay Xiaobai ang buhay, pero hindi ko maibibigay ang isang buhay at masayang tahanan. Pakiusap, isama mo rin ang ina ng bata. Pakiusap, isama mo rin ang ina ng bata. Bata pa rin siya at mahihirapan siya biglaing mahiwalay sa kanyang ina. alam ko. Huwag kang mag-alala. Siya ang nanakit sa akin. Ako ang ina ni Shin Xiaobai. Humihingi ako ng pamanhin para sa anak ko dahil nanakit siya sa inyong anak. Patawad po. Totoong humihingi ako ng pamanhin. Mr. Go, Tayo na. Ang babaeng ito na umaasa sa panlilinlang para makapasok sa kama ng lalaki ay hindi karapat-dapat mapasama ang pamilya Gu. Bata pa ang anak, hindi pa pwedeng alisin ang kanyang ina. Wala tayong magagawa kundi maghintay hanggang masanay ang bata sa lugar na ito bago natin palayasin ang kanyang ina. Patawad? Akala mo magiging simple lang ito? Sinasabi ko sa'yo, imposible yan. Alam mo ba kung anong trabaho ni Lin? Alam mo ba? Sinasaktan niya ang pinakamahal naming anak, tapos akala niya, tapos na agad ang lahat? Miss Lin, kung nasaktan ang anak ninyo, ako ang magbabayad ng gastusin sa ospital. Ganito na lang kaya. Anong masasabi mo? Ang sahod mo isang buwan ay mas mababa pa sa presyo ng sapatos ko. Miss Lin, ano ba talagang gusto mong mangyari? Anak, ano ba ang gusto mo? Gusto kong lumuhod sa harap ko. Si Sin Xiaozi. Sabi ng anak ko, basta lumuhod ang anak mo, tapos na ang usapan. Hindi pwede. Wala akong kasalanan. Siya ang unang nalait sa akin. Ah, oo nga pala. Ang boss ni Miss Shin ay si Lao Ji. At matagal na kami magkaibigan ni Lao Jin. Tingnan natin kung anong gagawin niya kay Miss Shin. Noon, ang Shin Group ay nasa crisis ng pananalapi at malapit na mabangkrap. Nagplano pa silang ipagamit ang anak nilang babae sa alak ko at kunin ang Shin Group. Akala niyo ganun lang kadali?
Pero anak pa rin siya ng pamilya Gu. Paano kayo nakakasiguro na anak siya ni Sijin? Ma, tingnan mo naman. Siya ay kamukha ni Sijin nung bata pa. Ngayon na may anak na siya at tinatago ang pagkatao ng bata, posible kayang may mas malalim pa siyang pakay? Hindi ko hahayaan na makapasok siya sa pamilya Gu. Hindi siya dapat magtagumpay. Humihingi po ako ng pamanhin. Lumuhod ka! Na ang tunay na lalaki ay may ginto sa ilalim ng tuhod. Pwede akong humingi ng tawad pero hindi ako luluhod sa inyo. Miss Lin, ikinalulungkot ko na ikaw at ang anak ko ay hindi ka dapat na maghingi ng tawad. Kung mawalan ka man ng trabaho, pwede kang pumunta sa akin. Naniniwala ko kahit gaano karaming kaibigan ni Miss Lin para sa amin ang anak ko sa bansang ito. Alam mo ba ang sinasabi mo? Isa ka lang sa mga nasa mababang antas ng lipunan at nangangahas kang sabihan kami ng hindi karapat-dapat? Sana maalala mo ang mga sinabi mo ngayon. Hindi na makakapunta ang anak mo sa kindergarten at hindi mo na rin kailangan magtrabaho. Nagmamalakas loob kang bastusin ang pamilya Lin namin. Hindi ka na dapat magpakita pa rito. Na mga pusakal at walang kwentang tao ay pwede kaming apihin. Dabay, nagkamali ako. Pwede akong lumuhod. Xiaobay, hindi ka ang may kasalanan. Huwag ka na magkitang galang. Kung ayaw mo kumain ng uminom, parusa na lang. Kahit hindi boss mo yan, kahit pa isa siyang alkalde, kailangan niya pa rin magbigay galang sa pamilya Lin namin. Hindi mo alam kung sino ang mas mataas sa'yo. Bastos kang bata ka. Nangangagat ka ba? Kailangan niya pa rin magbigay galang sa pamilya Lin namin. Hindi mo alam kung sino ang mas mataas sa'yo. Bastos kang bata ka. Nangangagat ka ba? Subukan yung saktan ng anak ko. Paano siya magiging anak mo? Wala namang ama si Xin Xiaobay. Isa siyang batang ligaw. Isa kang duwag na nagtakot sa malakas. Binububog na ang anak mo. Hindi mo pa rin siya pinagtatanggol? Isa kang bastos na bata. Ikaw, nandito si Mr. Gu at nagmamagaling ka pa rin. Mr. Gu, pasensya na po. Pasensya na po sa nangyari. Palagay ko, masyado na matagal si Mr. Lin sa posisyon. Panahon na para bumaba siya. Lin Xiao, magsuri ka kagad kay Xiaobay. Ayoko. Gusto ko lumuhod siya at humingi ng tawad sa akin. Miss Shin, bulag ako. Si Tai siya na nagsalita ng mga masasamang salita. Patawarin niyo po ako. Pasensya na talaga sa nangyari. Ako ang nanloko sa bata at ang ama niya ay walang kinalaman kay Laolin. Patawarin mo na ako. Miss Shin, kalimutan lang natin ito. Ang pinakaya ko sa lahat ay ang pinapagalaw ako ng iba. Lalo na kung ganito kababoy ang paraan. Dabay, ang bilis mo namang maglakad. Hindi kita masundan. Ma, yung uncle na ba yun? Ang inibita mong tumulong sa atin? Salamat po sa pag-imbita sa kanya na magpangkap na tatay ko. Nasaan si Daddy? Gusto ko si Daddy. Xiaobay, tama ng kakulitan. Pwede ba? Tignan mo, ang ganda ng kotse. Xiaobay, nagmamadali si Mami. Umakyat ka na muna. Nasa mesa, ang paborito mong chichirya. Miss Shin, hello po. Ako po si Lee Suyu, assistant ni Mr. Gu. Hello po. Miss Shin, alam na ni Mr. Gu ang tungkol sa pagkakaroon ni Xin Xiaobay. Gusto niya itong dalhin sa pamilya para kilalanin. Sana maintindihan ni Miss Shin at tanggapin. Tinatanggap ko. Pero may kondisyon ako. Mr. Gu, tinanggap na ni Miss Shin na bumalik ang bata sa pamilya. Walang problema. Ano mang halaga, ay ipadala agad sa kanyang account. Mr. Gu, nais ni Miss Shin na makasama pa ang bata sa loob ng 2 buwan. At patuloy na magkaroon ng ugnayan sa bata sa hinaharap. Yun lang po, wala siyang binanggit tungkol sa pera. Linisin ang pamilya ko. Naibigay ko na ang pinakamalaking konsesyon. Bakit kailangan niyo akong pilitin? Miss Shin, huwag kayong magdesisyon agad. Sa ngayon, bata pa ang young master. Kailangan pa niya ma-adjust sa bagong kapaligiran. Isa ito yugto ng pagbabago para sa kanya at sa inyo. Hindi ba tama lang na matupad ang hiling mo at may benepisyo pa sa inyo? Hindi ba't 2 buwan lang itira sa pamilya ko? Hindi naman ito parang punta sa lunggan ng dragon. Dabay,
Hindi ba ito yung gwapong uncle kahapon? Ikaw ba ang nag-imbita sa kanya para magpanggap ulit na tatay ko? Siya ang totoong tatay mo. Hindi ko siya inanyayahan para umarte. Siya talagang totoong papa mo. Dabay, pwede ko na ba siyang tawagin papa? Siyempre naman, pwede mo na siyang tawaging papa. Uncle, pwede ba kitang tawagin daddy? Oo naman. Ang galing ni daddy. Sa wakas, may daddy na ako. Ang baby na ito ay masayang masaya. Sige na, sige na. Xiaobay, isasama kita para tignan kung maganda ang bagong damit. Pwede ba ako sumama? Ayos lang, umalis ka na. Sige na, tara na. Huwag mong isipin na magiging miyembro ka ng pamilyang ito kapag nakatira ka dito. Mas mabuting wala kang gagawing mali. Kung gusto mo ng matatamis, huwag mo ako sisihin kapag pinakawalan kita. Mas mabuting wala kang gagawing masama kapag papaalisin ka. Huwag mo kong sisihin kapag pinalayas kita. Mr. Gu, huwag po kayong mag-alala. Nandito lang po ako upang makasama si Xiaobay na mas matagal sa loob ng 2 buwan. Alam ko kung paano alagaan si Xiaobay. Tatandaan ko ang sinabi mo. Dabay, sa tingin mo ba, gwapo ako sa suot kong ito? Siyempre, gwapo ka. Ay ipinanganak na may magandang suot at isura. Gwapo siya kahit anong suot niya. Xiaobay, gutom ka na ba? Naghanda si Lola ng pagkain para sa'yo. Kumain na tayo. Sige, tara. Kumain na tayo, ma. Papa, masaya ako nakasama kitang kumain. Dati kasi ang boring namin ni Mama kumain. Simula ngayon, sasamahan ka na ni Papa araw-araw. Okay pa. Xiaobay, gusto mo bang kumain ng isda? Gusto rin ni Mama kumain ng marami. Kumain ka nga. Xiaobay, ay maglalaro dito. Makakasama ang tatay niya saglit. Pupunta sila Lola para mag-usap ng konti. Sige. Ang bait mo talaga. Kumain ka na maayos. Ito ay 2 milyon. Ito ay 2 milyon. Kunin mo ito. Pagkatapos umalis sa pamilya Gu, wala na tayong koneksyon. Kung gusto mong makita ang bata, pwede kang dumalo 1 beses sa linggo. Alam ko na mayaman ang pamilya Gu ninyo. Kahit wala akong pera, talagang hindi ako interesado sa pera. Pumayag ako pumunta sa pamilya Gu dahil gusto ko lang makasama si Xiaobay. Paano mo ako mapapatunayan? Hindi ko maipapakita ngayon. Pero ang panahon na magtatagumpay, ipapakita ko sa'yo na nandito lang ako para kay Xiaobay. Sige. Tignan natin. Xiaobay, gumising ka na. Sumisikat na ang araw. Bumaba ka na at kumain ng almusal. Antok na antok pa ako. Naghanda na si Mama ng almusal. Bilisan mo na at magbihis para kumain. Kailangan mong bumaba para sa klase. Bilisan mo! Madam, ito ang sopas na pugad ng ibon at puting fungus na inahanda ko para kayang master ngayong umaga. Shin Muzan, karaniwan mo itong ibinigay sa kanya? Tingnan mo nga ang katawan niya. Sobrang payat niya. Lola, hindi naman siya ganito. Particular, gusto kong kumain ng tinapay at pritong itlog na gawa ng nanay ko. At sa tingin ko, masustansya ito. Sige, dahil gusto ni Xiaobao kumain, sasamahan namin siya ngayon. Kumain tayo. Shen, huwag ka munang bumagong bugas na maaga. Kakain tayo ng almusal mamaya. Kasama ka. Ayoko ng almusal na ginawa niya. Hindi ba siya tumutulong sa akin? Hindi pwede. Ayoko ng almusal na ginawa niya. Hindi ba siya tumutulong sa akin? Hindi pwede. Sigurado ako, hindi niya gusto ang mga niluto ko. Xiaobay, susubuhan ka ni Papa. Kumugat ka lang ng konti sa lugaw ha. Xiaobay, tikman mo lang at tingnan mo kung ano ang niluto ni Mama. Mama, Papa, pwede niyo bang hawakan ng kamay ko papunta sa baba? Oo, sasamahan ka ni Papa.
Papasok na ako, Mama, Papa. Paalam, tandaan nyo, sunduin nyo ako magmaga mamaya ha. Si Mama ay darating agad at sunduin ka pagkatapos ng trabaho. Pero kailangan mong tandaan na magpakabait sa kindergarten. Huwag kang makipag-away ha. Opo, naiintindihan ko. May interview ngayon. Hindi ko pwedeng iwasan ito. Ang nangyari dati ay kumalat na sa kumpanya. Hindi ko alam kung sinong lalaking yun. Sinasamahan ng babae. Nadamay pa ang bata sa kanyang kagagawan. Sa huli, nag-resign ako sa trabaho ko. Ilang taon nang nakalipas, nagkaroon ng aksidente sa bahay at nabuntis na hindi naasahan na nakakaantala sa pag-aaral ko. Ang major ko ay interior design, pero halos palaging tinatanggihan ako sa interview dahil wala akong diploma. Miss Shin, may idea ka ba sa sitwasyon mo? Bumalik ka na at maghintay ng balita. Papa, nandito ka na. Miss kita ng sobra. Miss ka rin ni Papa. Bumalik lang ako para makita ka. Pagkatapos ng social event, paano kung maghintay ka muna hanggang matapos ang trabaho ni Papa? Tapusin at maglaro tayo. Sige. Xiaobay, lumabas si Mami para sa isang interview ngayon. Pinakanasiyahan ako, isa sa mga kumpanya namin ay isang malaking design company. Kapag kumita si Mami, pwede na kitang dalhin at kumain ng fried chicken. Sige, ang galing ni Mama. Sigurado kaya mo yan. Ang pinakamalaking kumpanya sa industriya ng design ay dapat ang Sising Group. Papa, tinan mo. Perfect na nakuha ko sa homework ko sa school. Ang galing talaga ni Xiaobay. Papa, gusto kong maligo. Pwede ba kayo ni Mama kasama ko maligo mamayang gabi? Meron akong sobrang laking water gun. Sobrang saya. Pwedeng si Mama mo na lang ang kasama mo. Busy si Papa sa trabaho. Huwag mo siyang istorbohin ha. Gusto ko si Mama at Papa makasama ko. Sige. Papa, gusto kong maligo. Pwede ba kayo ni Mama kasama ko maligo mamayang gabi? Meron akong sobrang laking water gun. Sobrang saya. Pwedeng si Mama mo na lang ang kasama mo. Busy si Papa sa trabaho. Huwag mo siyang istorbohin ha. Sige. Okay, sige. Yes! Dabay, tingnan mo ang mga tricks ko. Xiaobay, ano bang ginagawa mo? Basang-basa na si Mama sa'yo. Ilagay mo na yan. Dabay, napaka-boring mo naman. Papa, tingnan mo ang tricks. Xiaobay, tama na kalukuhan. Dabay, ayos ka lang ba? Ayos lang si Mama. Ang galing ni Papa. Xiaobay, tama na ang kalukuhan. Maligo ka na at matulog ka na. Ano ba ang ginagawa mo, Mr. Gu? Pakawalan mo ako. Shen Musan. Galit ka ba sa akin pagkatapos ng lahat ng taon na ito? Shen Musan. Galit ka ba sa akin pagkatapos ng lahat ng taon na ito? Ako? Hindi ako galit sa'yo. Bakit nandito ka? Huwag kang malala. Hindi ako mananabik nang wala kang dahilan. Kung hindi aalis ang pamilya ko, otomatiko akong mawawala sa loob ng 2 buwan. Pakiusap, umalis ka na. Huwag mo na ako makita ulit. Totoo ba? Hindi ako nananaginip? Bukas, ano ang susuotin ko? Mission. Ito ang department ng design ng aming kumpanya. Sa kaliwa ay ang opisina ng designer director. Ay Fan Ho Sian. Pumunta ka at hanapin siya. Sige. Salamat po. Pasok. Director Fan. Ako ay bagong designer. Ang pangalan ko ay Shin Muzuan. Hindi na kailangan ng maraming introduction. Nasa resume mo na lahat. Pero interesado ako kung ano ang kaya mong gawin sa kumpanya namin. Manager Fan. Wala akong mataas na academic kwalifikasyon. Pero pagdating ko sa ganitong malaking kumpanya ng design, sisisihin ko ang aking trabaho. Magre-resign ako agad. Ibibigay ko sa iyo ang proyekto ng Gu Group. Sasabayan kita sa loob ng 1 araw. Para makita ang idea mo. Sige, dahil confident ka,
Ibibigay ko sa'yo ang proyekto ng Goo Group. Sasabayan kita sa loob ng isang araw. Ang Goo Group ba ay subsidiary ng kumpanya ni Goo Zijin? Hey, newbie! Dali. Ichi-chair kita. Confident kami sa'yo. Teka lang, anong ibig sabihin mo? Ang Goo Group ay nakipagtulungan sa amin. Hindi ito nangyari isang beses lang o 2 beses. Sobrang higpit ng kanilang requirements para sa proyekto, lalo na sa design draft na ito. Naalala ko ang pinakaseryosong kaso. Ang design draft na sinabit namin ay naibalik na 10 beses. Oo nga. At sinabi rin ni Mr. Sito na kung may makakatapos sa proyektong ito, dudublihin ang bonus. Pero wala pang nangahas na kumuha nito ngayon. Kaya, kailangan mo magsikap. Ang preliminary design draft na Director Fan ay handa na. Pwede mo bang tignan anong problema? Ang ibang empleyado sa kumpanya ay mas magaling pa sa'yo. Ibalik mo ito at gawin ang major changes ng mga batang bagay na ganyan. Director Fan, dahil gagawa tayo ng isang bagong malaking shopping mall, dapat simple lang at may kakaibang design. May kindergarten sa loob, kaya dapat nasa unang palapag ito. Dahil baka mga bata ay takot na sumakay sa elevator at baka matatanda ay ganun din ang pakiramdam. Wala kong oras na pakinggan ang idea mo. Ang gusto ko ay isang perpektong design. Kung hindi mo maabot ang gusto kong perpekto, pagkatapos ay ipapasa kita sa ibang department. Wala kaming taong walang ginagawa dito. Kung ganito ang ugali mo, baka hindi ako makapagbigay ng design draft na ikakagusto mo sa loob ng isang buwan. Anong gagawin mo? Hindi maganda ang draft. Ayoko nang pag-usapan yan. Anong ginagawa mo? Mr. Go. Mr. Go. Mr. Go. Dumating ka sa tamang oras. Ito ay tungkol sa design draft ng shopping mall. Director Fan at ako ay may kakaibang opinyon. Sana makapag-desisyon ka sa aking disenyo. Ang disenyo ng babaeng ito ay bago, malinaw at madali makatawa pansin sa publiko. Sa pangkalahatan, maganda ang proyekto at idea. Sumama ka sa akin pabalik sa kumpanya at pag-usapan natin ang mga detalye. Bilang tagapamahala, dapat mong malaman na ang pinakamahalaga sa departamento ay teamwork. Kasunod, ang sariling kakayahan ng bawat isa. Kung gusto mong manatili sa posisyon, kailangan mong matutong tanggapin ang lakas at mga bago mula sa iba. Opo, Mr. Go. Mag-aaral ako na may kababaang loob. Hintayin mo ako sa reception room sa loob ng kalahating oras. Una, tinulungan mo siya makapasok sa kumpanya. Sa opisina ng bureau, tinulungan mo pa siyang labanan ng walang katarungan. Baka gusto mo nga siya. Siya ang ina ng anak ko. Dapat kong ang gawin ito. Pero ikaw, dali ka na at tigilan mo na ang pagsasabi sa akin ng walang kwentang bagay. Shizen Musan, halika nga dito. Mr. Go. Sige. Ang tagal niyo namang umuwi. Matagal ako naghintay. Matagal na matagal. Nag-overtime si Mama, kaya ngayon lang siya nakabalik. Xiaoyu, ito ang ina ni Xiaobai na dumating sa aming bahay para samahan si Xiaobai. Alam pa rin ng pamilya Go ang tungkol sa kakaibang babaeng ito. Ang pangalan niya ay Yan Xiaoyu, isang magandang babae na kaibigan ni Miss Gu. Ang apo ay may matamis na bibig. Si Miss Gu ay pinasaya siya buong gabi. Siya rin ay isang second-tier na artista at may maliit na reputasyon. Kahit na wala kong interes sa mga ganitong bagay, nakikita ko na palagi siyang nakatingin kay Guzi. Lola, madilim na. Uuwi na ako ngayon. Mag-aalala si na Mama at Papa sa akin. Si Xiaoyu ay kasi maayos pa rin tulad ng pagkabata niya. Hindi na kita pipigilan ngayon. Madalas akong pupunta sa bahay mo para bisitahin. Si Jin, halika at ihatid mo siya. Hindi ligtas kung mag-isa siyang umuwi. Huwag mo na siyang abalahin, Lola. Madali lang naman sumakay sa taxi sa labas. Abala na si Kuya Z. Kaya huwag mo na po natin siyang istorbohin. Paano naman yung magagawa? Magulo sa labas eh. Isa ka ng sikat na artista ngayon. Hindi ka na pwedeng lumabas ng basta-basta. Si Jin!
Oo, Lola. Kuya Z, magkasama tayong lumaki. Nung bata pa tayo. Naalala mo ba? Naalala ko, nung maliit pa ako, palagi akong inaapi ng iba. Palagi mo akong pinoprotektahan. Ang bahay mo ay nasa Xingyi Street, di ba? Oo. Walang reaksyon? Sige, palitan natin ang usapan. Kuya Zijin, ang cute ni Xiaobai. Nagmana talaga siya sa'yo. Kuya Zijin. Salamat sa paghatid sa akin pa uwi. Ingat ka sa pag-uwi mo. Tawagan mo ako kapag nakarating ka. Ito ang business card ko. Mr. Go, bumalik ka na. Bakit ka nandito? Mr. Go, bumalik ka na. Bakit ka nandito? Hinihintay mo ba ako? Hindi, kakababa ko lang para kumuha ng tubig. Malamig na kasi. Matutulog na muna ako. Gusto mo rin ba ng isang basong tubig? Hindi na. Natulog na ba si Xiaobao? Oo, kakatulog lang. Sige. Limang taon na nakalipas. Ang babae mula sa pamilya Shen ay nagbinta ng kanyang anak para sa karangalan at gusto niya palakihin si Xiaobai na mag-isa. Dapat ay pinaghigantihan ko siya ng gusto dahil kinuha niya si Xiaobai mula sa akin para matikman niya ang pagsisinungaling at paglilinlang. Pero si Shinma ang nag-utos kay Shin Musan na pumunta. Miss Shen, gusto ko raw makita ni Master para sa isang bagay. Pupunta ako kaagad. Ito, pirmahan mo ang kasunduan. Kasunduan? Ito, pirmahan mo ang kasunduan. Kasunduan? Ipinangako ko sa'yo na mananatili ka kay Xiaobai ng 2 buwan. Pero sa loob ng 2 buwan na ito, hindi mo pwedeng isaliwalat ang relasyon natin sa kahit sino. Maaari kang maging kampante. Mas naniniwala ako sa mga nakasulat na salita kaysa sa mga pangako lang na salita. Mr. Gu, napirmahan ko na. Maaari na ba akong bumalik, matulog, nakasama si Xiaobai? Sandali! Para sa kalusugan ng katawan at isip ni Xiaobai, hindi ka pinapayagang magkaroon ng malapit na relasyon sa ibang lalaki sa loob ng 2 buwan. Hindi ka rin pinapayagang magsalita ng masama tungkol sa akin at kay Xiaobai. Iintindihan mo ba? Ang stupid nito. Bakit pa babae na ang nag-iisip kay Xiaobai? 5 taon na ang nakalipas. Ako ang mas nasasaktan. Oh, bakit hindi mo naisip na managot sa akin? Mami, saan ka ba nagpunta? Hindi kita nakita nung nagising ako. Gusto ba ni Xiaobai si Daddy? Kaya si Daddy ay tiyak na gagawin niya yun. Si Xiaobai ay napakabait ay dapat din mahalin ng kanyang ama sa hinaharap. at si Mama. Xiaobai, natulog ka ng maaga. Ang mga batang natutulog ng huli ay kinukuha ng malaking masamang lobo. Oo. Pakiusap, huwag kang umalis. Pakiusap, huwag kang umalis. Shin Musan, kakatapos ko lang pirma ng kasunduan sa pagiging lihim sa'yo. Sana hindi mo ito sirain. Dahil kung hindi,
Mama, tikman mo. Na inaalagaan natin yung mga anak sa lahat ng mga taon na ito. Pagkatapos bumagsak ang pamilya Shin. Ito para kay Xiaobay. Papa, bibigyan mo rin ba si Mama? Xiaobay, huwag mo nang isturbuhin ang papa mo. Sige. Bilisan mong kumain. Ihahatid pa natin si Xiaowai sa school. Tapos sumama ka na rin sa akin sa kumpanya. Hindi na. Kaya kong mag-taxi mag-isa. Pasensya na, hindi kami makakuha ng taxi dito. Mama, sabihin mo na lang kay Papa na ihatid ka. Hindi ba kayo nagtatrabaho sa parehong lugar? Dabay, umupo ka sa passenger seat. Gusto ko umupo na mag-isa. Mr. Go! Huwag kang gumalaw. Bakit mo naman naisip na gagawa ko ng isang bagay? Wala naman. Wala lang? Shin Musan, sa nakalipas na 5 taon, wala kang ibang lalaki maliban sa akin, hindi ba? Paano kung tatanungin kita ulit? Nandito ako. Mahirap ba ang tanungin ng mga ganitong bagay? Si Gu Zijing ay may ugali rin maingay. Mauna ka nang pumunta sa kumpanya. Pupunta ako doon sa loob ng 15 minutes. Hello. Ako ang taong namamahala sa turnover ng Gu Group. Ako si Chu Fing. Ako si Shin Muzan. Ako ang taong pinadala ng Shishing Group. Napakahalaga ng kooperasyong ito para sa dalawang kumpanya natin. Kaya, umaasa ko magkakaroon tayo ng magandang pagtutulungan kay Miss Shin sa hinaharap. President, kakarating lang ni Miss Yan at naghihintay sa'yo sa waiting room. Mukhang dahil sa pangyayari, Win News na ito, dumating si Miss Yan at naghintay sa'yo sa waiting room. Mukhang dahil sa insidenteng Win News na ito, ang eksena ng paghatid mo kay Miss Yan, pabalik ay na-film. Ipapadala ko ang email sa iyong inbox at ginawa ko rin ang pinakamadaling PR. Ngayon ay napigilan ng balita. Sabihin mo na wala akong oras. Napuyat ako nagtrabaho ng gusto. Lumamig lang sabaw na niluto ko buong gabi. Kuya! Bakit ikaw pa? Walang oras ang presidente. Pwede ka nang umuwi. Paano naman yun? Miss Yan, ito ang Gu Group. Ayusin mo ito. Kung may magkamali, hindi lang simpleng kakahiyan yun. Pakisabi na lang kay Kuya Z. Babalik ako para makita siya. Lola, mukhang nagkamali ako ngayon. Pinuntahan ko ang kuya ko pa uwi. Hindi ko alam kung bakit siya nakuhanan ng litrato ng mga reporter. Ano ang gagawin ko kung magagalit ang kuya ko sa akin? Gaano nga ba kakayahan ng batang babaeng ito? Alam ko nang gusto ang lahat ng ito. Pati si Wewen ay napigilan niya. Paano mo nga ba magiging presidente ng Gu Group kung hindi ka lalabas? Ayos lang kung talagang may gulo kayo kay Z. Lola, ano bang sinasabi mo? Ngayon, si Kuya Z ay may Miss Shen at si Xiaobay. Paano kung sobra siyang mag-isip si Miss Shen? Bata ka ba? Ang inosente mo pa. Plinano ni Shin Muzan na matulog kay Jizen bago magkaroon ng anak. Ang anak ko ay may malubhang sakit at gusto makita si Jizen at magkaroon ng anak bago siya mamatay. Paano magiging ganito ang pamilya namin? Paano magiging ganito ang pamilya namin? Ang go na magkaroon ng isang walang hiyang babae. Hindi ba si Miss Shen? Huwag kang mag-alala. Hindi ko papayagan na matili siya sa pamilya Go. Paano kung ayaw ni Kuya? Bakit hindi niya gusto? Binigyan niya ako ng pansin mula pagkabata. Pwede bang siya ang babae na magpaloko sa kanya?
Nakakahiya sa'yo na wala kang tunay na pagmamahal sa kanya. Anong kalokohan ang sinasabi mo, Lola? Huwag mong isiping matanda na si Lola. Sa katunayan, nakikita ni Lola. Ito ay baka lang may anak si Jizin ngayon. Kahit gusto ka ni Lola ng sobra, hindi kanya pwedeng mapigilan. Lola, handa ako gawin ang lahat para kay Kuya Z at kay Xiaobay. Hindi ka ba nag-alala? Si Xiaobay ay anak ni Kuya Z. Bakit ako mag-alala? Bukod dito, si Kuya Z ay isang mabuting bata na naipit sa masamang babae. Alam ko na gusto mo rin si Z. Tsak, natutulungan kita. Salamat, Lola. Mission, pwede bang umupo dito? Pwede naman. Talagang kahanga-hanga ang mga design draft at plano ni Mission. Sa akin, sila ay bago at matapang at kasabay nito, may lalim at kayang maisakatuparan. Sobra ka naman. Si Mr. Go, hindi ba siya kumakain ng tanghalian? Nakalimutan ko na. Ang ating malaking boss ay isang taong may malaking impluensya. Pero sa tingin ko, hindi maganda ang personal na ugali ng presidente. Noong nakaraang taon ng pagtitipon, nagkaroon ng pagdurugo sa tiyan ng presidente. Hindi ba si Mr. Go kailangan kumain ng tanghalian? Kakapasok mo lang dito, kaya baka hindi mo alam. Siya ang ating presidente. Alam ko, madalas siyang lumalabas sa balitang pinansyal. Nakalimutan ko na. Ang ating malaking boss ay isang kilalang tao siya. Shofeng, gaano ka nakatagal nagtrabaho sa kumpanya? Kumusta ang presidente? Nakita ko siya ng ilang beses noong nagarang taon. At tila napaka-stricto niya. Mahirap siyang kasama pero sa tingin ko, ang personal na ugali ng presidente ay hindi maganda. Noong nakarang taon, sa taon ng pagpupulong, nagkaroon siya ng pagdurugo sa tiyan at dinala siya ng diretso mula sa kumpanya sa ospital. Kaya dapat kang kumain ng mas madami. Talaga nag-aalala ko sa iyo nung nakita kang nagpapaganda ng buhok. Parang presidente ka. Salamat sa iyong pag-alala. Mag-iingat ako. Kung magta-taxi ako papuntang bahay ni Go, sigurado ilang daang dolyar ito. Pero hindi sinabi ni Go na ihatid niya ako pagkatapos ng trabaho. Ano ang gagawin ko? Kailangan mo ba ng masasakyan? Hindi na kailangan. Masyado nang madilim, kaya mag-ingat ka. Go, Jizin. Dadagan mo nga ako ng isa pang tasa ng kape. President, gabi na. Dapat ka nang umuwi at magpahinga ng maaga. Okay lang. Okay lang na umuwi. Pwede mo ba akong tulungan maglinis? Meron pa akong ibang gagawin. Go, Zizin. Hinihintay mo ba ako? Hiniintay kitang matapos sa trabaho. Hindi pa tapos ang aking trabaho. Hindi mo ba alam kung paano mag-taxi po eh? At hindi mo man lang ako tinawagan para itanong kung totoo ba? Wala akong number mo. Sumakay ka na. Shinmusan, siguradong ayaw mong ihiwalay mga iyon. Taxi fare lang yun na 1 yuan. Kaya nanatili ka at hinintay mo ako. Dahil ayaw mong ihiwalay ang kaunting pera, bakit hindi mo tinanggap ng binigyan kita noon? Iba ito. Paano naman ito naging iba? Hindi ba may taong gusto noon na gamitin ang katawan niya bilang kapalit ng 5 taon na ang nakalipas? Ikaw! May pondo ba na makakatulong sa pamilya Shen? Yun lang. Hindi ko ito ibinigay 5 taon na ang nakakaraan. Go, Jizin! Huwag kang ganyan! Ako ay hindi kasing karumal-dumal mo na nagpanggap na ibang lalaki at pumasok sa kama ko. Ano bang sinasabi mo? Paano mo siya kilala? Go, Zijin. Huwag kang umalis.
Shen Musan, iniisip mo ba na may kaugnayan ka sa akin? Bitawan mo ako. Huwag ka nang umiyak. Gozi. Alam ko na ang nangyari 5 taon nang nakalipas. Ay kasalanan ng pamilya namin na Shen. Wala akong magagawa dito. Pero marami rin akong nawala sa bagay na yun. Biktima rin ako. Sana wag kang maging ganito pag nakita ko si Xiaobai mamaya. Mama! Papa! Ay, yakap sa akin. Nandito si Miss Yan ulit ngayon. Ang ibig sabihin na matanda ay bagay sa'yo ang pinakamaganda. Mama! Papa! Ay, yakap sa akin. Mama, pagod na siguro kayo dahil nagtrabaho kayo na matagal. Sige, mamasahin ko muna balikat nyo. Sige, gawin natin yan. Mama, umupo ka na dito. Si Jin, parang palaging seryoso ang mukha mo. Sino ba naman ang gustong lumapit sa'yo? Nandito si Miss Yan ulit ngayon. Gusto ng matanda ang pinakamabuti para sa'yo. Anong masasabi mo? Bahala kayo. Dadalhin ko na ang bata sa kama. Hindi dapat matulog ng huli ang bata. Papa, pwede ba sa linggo pumunta tayo sa Ocean Park kasama si Mama? Sige, tanong mo kay mama. Okay lang ba, Mama? Yay! Si Mama at Papa ay madalas lumabas para magtrabaho ng gabi na. Gusto mo bang pumunta sabihan si Papa na dumating ng maaga rin? Matulog ka na, Mama. Dinigan ka na ni Papa siguro. Mama, gusto mo bang tanungin si Papa na matulog na rin ng maaga? Xiaobai, hindi magagawa ni Mama ang ganitong bagay. Mama, pumunta ka na. Sigurado makikinig si Papa sa'yo. Anong kailangan niyo? Papa, may gustong sabihin si Mama sa'yo. Pinatawag ko si Machine para pumunta at buksan ang pinto. Mr. Go, sabi ng bata, sana matulog ka ng maaga at huwag palaging late magtrabaho. Hindi maganda sa kalusugan mo. Paano ka? Ako? Inaalagaan ako ni Xiaobai kaya pinapahiga niya ako ng maaga. Ikaw ba? Inaalagaan mo ba ako? Ikaw ang ama ni Xiaobai. Kaya tama lang na alagaan kita kahit konti. Para makita mo si Xiaobai pag lumaki. Dahil lang ba ako ang ama ni Xiaobai? Mr. Go, malinaw ang kontrata natin. Naintindihan ko na. Aalis na ako sa loob ng 2 buwan. Kahit para lang sa sarili ko, aalagaan kita at susunod sa iyong pananaw. Bakit hindi natin ayusin ang pisikal na problema? Paano kung ayusin natin ang pisikal na problema? Paano kung ayusin natin ang pisikal na problema? Mr. Go, pakiusap, igalang mo naman ako. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako gutom. Hindi ka kaganon kagutom? Bakit mo ako hinalikan kanina? Zijin, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Ma, pagkatapos kong basahin ito, matutulog na ako. Ikaw na ang magpahinga. Sige, hindi na kita aabalahin. Huwag ka na magtago, wala na si Mama.
Ang galing ng acting ni Guzi. Isang segundo, mukha siyang hayop. Sa susunod na segundo, ay kaya niyang magpanggap na maayos at parang tao. Hindi ito makatwiran, okay? Malinaw kung sinabi kung ano ang gusto kong sabihin, Mr. Go. Sa loob ng 2 buwan, hindi tayo magkakaroon ng alitan. Sana yung nangyari ngayon hindi na mauulit. Shen Musan, nagkikipagnegosyo ka ba ng term sa akin? Maraming babae ang sabik na makuha ito. Bakit mo ba ako ayaw dahil may physical na relasyon? Nakalagay naman na malinaw ito sa kontrata. Guzi Jin, bakit mo ako inaapi? Mr. Go, ang nangyari noong 5 taon na nakalipas ay isang aksidente. Ako rin ay isang babae na marunong maglinis sa sarili at magmahal sa sarili. Ang nangyari noon ay hindi na mauulit. Ang nangyari noon ay hindi na mauulit. Mama, galit ka ba? Hindi galit si Mama, pero ang mundo ni Xiaobay ay napakakomplikado. Huwag mong isara si Mama at Papa sa isang kwarto sa susunod, okay? Mama, gusto mo ba si Papa? Gusto ko si Mama. Kung ayaw ni Mama kay Papa, ayaw ko rin kay Papa. Xiaobay, mabuti si Mama, pero hindi ka pwede mag-isip ng ganyan kahit ayaw mo sa daddy mo. Opo, naintindihan ko. Dali na, matulog ka na. Xiaofeng? Dahil nagtapo na tayo, tara na, sabay na lang tayo. Sige. Mr. Nakakakilala ka na ng bagong lalaki sa loob lang ng ilang araw. Nagtago ka pa sa likod ha. Kumain ka ng dahan-dahan. Mag-ingat ka, baka mabulunan ka. Bakit wala pa si Xiaobay sa sasakyan? Ang late mo nagising ngayon. Pinakiusapan ko si Tito Lin na ihatid muna siya sa paaralan. Diretso na tayo sa kumpanya, ayos ba? Hindi kasing ganda ng tanawin na kagandahan mo. Hindi mo naman kailangang iwasan ako ng ganyan. Pasensya ka na sa inaasal ko kahapon. Hindi ko na uulitin yun. Xiaofeng? Dahil nagtapo na tayo, tara na. Master Gu, kakakilala mo lang ng bagong lalaki sa ilang araw at nagtago ka pa sa likod ha. Shing, nakita mo ba kung paano ako titigan ni boss ngayong umaga? Parang gusto niya akong patayin. Baka ganun lang talaga ang tingin niya ngayong araw. Masanay ka na. Xiaofeng, may dumi ba sa mukha ko? Wala naman. Mishen, tinatawag ka ng presidente. Anong gusto niyang pag-usapan? Hindi ko rin alam. Mas mabuting puntahan mo na lang siya. Xiaofeng, ito ang disenyo ko. Pakitignan mo na lang. Pinapunta ko kay Mr. Go dahil sa leakage ng plano. May problema pa rin ba sa design plan, hindi ba? Ang assistant ni Gu Zijin, araw-araw ko na lang tiniis ang suplado niyang mukha. Grabe ang tibay ng loob na kailangan mo. Boss, nandito na po siya. Sige, papasukin mo siya. Mr. Go, ano ang gusto niyong pag-usapan? Kumusta ang trabaho mo? Malapit na pong matapos. Pagkatapos ma-revise ang design draft, pwede na tayong magsimula sa proyekto. Ayos. Kumusta naman ang plano mo para sa weekend amusement park? Sa pagkakaalam ko, kailangan mo pumunta sa construction site para tignan ang sitwasyon.
Mauna na lang ako sa site sa oras na iyon. Hindi mo na kailangan sundin ako bukas. Tatapusin ko na lang ang mga trabaho ko sa kumpanya. Pwede naman kitang hintayin. Pero hindi mo na kailangan gawin yon. Delikado sumakay ng taxi mag-isa sa 10 oras ng gabi. At sa pagkakaalam ko rin, wala kang kamag-anak o kaibigan malapit dito. Kaya ang tanging opsyon ay matulog sa kumpanya. Ayaw ko mapulaan na boss ako na masyadong mahigpit sa mga empleyado habang ginagawa lang nila ang trabaho nila. Pasensya na sa bala. Mukhang gabing-gabi na. Kumain muna tayo bago umalis. Si Miss Lee ang mag-aasikaso ng mga tanghalian natin. Go, Zizin. Ano ba talagang iniisip mo? Anong problema? Naiilang ka ba sa akin? Iniisip ko kung kumain kaya siya ng tanghalian. Mr. Go, kung hindi rin lang, mas pipiliin kong kumain sa kantin. Bakit? Hindi mo ba gusto ang pagkain? Kung hindi mo gusto, papalitan ko kagad. Hindi ko naman pwedeng sabihin dahil kay Go Zizin ako nakatingin na wala kong ganang kumain. O baka hindi ka lang talaga makakain sa harap ko. Ha? Siyempre hindi naman. Mukhang hindi pa lumalabas si Shinmo dyan. Baka naman napakita ng emosyon ng CEO. Baka sabay silang kumain. Director, 3 minuto ka nang pumili ng pagkain. Hindi ka nakikinig. Michelle, parang takot na takot ka sa akin. Hindi naman. Bakit hindi mo ako matignan sa mata? Mr. Go, isa lang po akong ordinaryong empleyado. Sobrang dami ko pong trabaho na kailangan tapusin. Hindi po ako kasing laya ninyong mga bigatin. Kung wala na po kayong iutos, magpapahinga na muna ako at balikan ang trabaho ko. Ano ba talaga ang gusto ni Go Zijin? Hindi niya naman ako gusto. Ganun lang talaga siya sa simula. Ni-chismis nga tungkol sa kanya, wala. Bukod sa assistant niya, wala siyang kasama. Wala man lang kahit isang babae sa paligid niya. Wala nang problema sa kalusugan ni Go Zijin. Ibig sabihin, may problema sa isip niya. Hachi! Parang may nagmumura sa akin. Shinwishan? Ano bang pinagawa sa'yo ni CEO at ang tagal mo? Wala naman masyado. May usapan lang tungkol sa problema sa project. Ibig sabihin, hindi ka pa kumain ng lunch? Ipinagbaon talaga kita ng pagkain. Hindi na. Ginawa ko lang ito para sa hiring fee. Diyos lang nakakalam kung gaano ako nagsikap. Mukhang uulan sa labas. Ito, Okay lang. ayos lang. May isa pa naman akong payong. Sige, salamat. Michelle, tapong mo na yung payong. Ha? Bakit naman? Ayoko lang dinadala mong gamit na ibang tao sa loob ng kotse. May pagkausi ako sa kalinisan. Ganito palang tawag sa pagiging unreasonable? Hindi ko kalaing ganito kauzi si Go Zijin. Gawin mo ba talaga yan? Mr. Go, mauna ka na. Magta-taxi na lang ako pauwi. Mr. Go, mauna ka na. Magta-taxi na lang ako pauwi. Go Zijin! Xiaobai, Daddy, sinaktan mo ba si Mami? Kung hindi, bakit parang malungkot si Mami? hindi sinaktan ni Daddy si Mami. Umakyat ka na lang at kausapin siya. Pasayahin mo siya, ha? Talaga? Sige. Daddy, ibaba mo na ako dali. Aakyat ako para puntahan si Mami. Gustong gusto mo talaga si Mami? Ayaw mo na akong samahan, ano? Kasi si Mami ang pinaka-importanting tao sa akin. Okay. Ay. Mukhang natakot talaga siya kanina. Tingnan kaya natin siya. Kuya Zijin, sa wakas nakita na rin kita sa bahay. Nung huli akong pumunta sa kumpanya mo, ang sungit ng assistant mo. Hindi ko tuloy alam kung sino bang CEO, siya ba o ikaw.
Bakit ka narito? Inibitahan ako ni tita para mag-dinner. Zijin, narinig ko kasama mo raw si Xiaoyu. Bisita siya. Dapat bigyan mo siya ng oras. Lola, magkasama lang sina Kuya Zijin at Miss Shen. Wala namang masama doon. Huwag mo na po kaming bigyan ng walang saysay na session. Aba, lumalaki ka na no? Hindi ka na nakikinig sa akin. Lola, naiintindihan ko po ang ibig niyong sabihin. Pero may anak na po ako ngayon. Hindi ko po matatanggap ang gusto niyo. Gusto mo ba akong galitin? Ganun na nga ba? Balak mo bang mabuhay ng walang asawa kasama ang anak mo? Eh ano naman ngayon? Lola, huwag po kayong magalit. Sa totoo lang, hindi po ganun ang ibig kong sabihin tungkol kay Kuya Zijin. Baka po, ma-misinterpret nyo. Hindi ko po gusto si Kuya Zijin. Lola, kung ayaw niyo po kay Mami, pwede kaming umalis dito ni Mami. Xiaobay, bakit hindi ko naman magustuhan ng mama mo? O ito, sige, kain ka. Mama, kumain ka. Si Shin Muzan siguro ang nagsabi niya. Kung hindi, paano naman sasabihin ng batang 5 taong gulang lang ang mga salitang yun? Mukhang gusto niya maging asawa ng Gu family. Kailangan nating simulan kay Shin Xiaobay. Kung hindi, sayang lang ang lahat ng effort natin para mawala si Shin Muzan. Paano kung hindi ako magustuhan ni Xiaobay? Xiaobay, ito, inumin mo tong gatas. Napaka-healthy nito. Tita Lee, ayoko po uminom ng gatas ng kambing. At si Mami, lagi niya akong ginagawa ng cereal gabi-gabi. Bakit parang ang childish ko? Yung gusto-gusto kong kayakap si Shin Musan? Nakakatawa talaga. Nagiging obsessed na ba ako nitong mga nakaraan? Isang babaeng mas maganda at matalino kay Shin Musan? Wala pa ako masyado nakikilala. Gabi na. Mauna ka ng maligo. Sasamahan ko muna si baby. Simulan natin kay Shin Musan. Hindi ko makapaniwala na hindi natin kayang kontrolin ang puso ng batang ito. Xiaobay, magpakabait ka pagkatapos mo makipaglaro kay Papa. Opa. May kailangan po ba kayo, Mr. Go? Bakit ako walang karapatang magkaroon ng pamilya na meron si Xiaobay? Ibig bang sabihin ni Gu Zijin ay dapat patas ang trato ko sa lahat at halikan ko rin siya? Saan napunta ang hiyang ng lalaking ito? Gusto rin niyang halikan? Parang bata? Mukhang tama si Daddy. Sabi mo, Mami, hindi dapat pinapaboran ng isang anak lang. Kaya dapat ikaw rin, patas. Kung wala na talaga, halikan ko na lang siya parang prinsesa. Eh, hindi naman ibig sabihin hindi pa kami naghalikan. Pwede na bang maligo si Mama? Apa, Mami, tapos ka na bang maligo? Ihingi na ako. Sige, Xiaobay, pumasok ka na. Mami, tapos ka na bang maligo? Ihingi na ako. Sige, Xiaobay, pumasok ka na. Anong ginagawa mo dito? Bakit nakatayo ka nandyan? Hindi ka pa ba magbibihis? Mr. Go, pwede ka bang lumabas sandali? Wala talaga akong interes sa'yo, okay? At meron pa ba akong hindi nakikitang parte ng katawan mo? Kung wala ka namang interes sa akin, bakit ka natatakot? Salamat. Walang anuman. Okay na? Mami, si Daddy raw ang magkukwento ng fairy tale ngayong gabi. Pwede bang matulog si Daddy sa kwarto natin? Xiaobay, ang daddy mo ay mahilig matulog mag-isa. Hindi mo pwedeng tanungin ang daddy mo ng ganon. Pwede, anak. Uminom ba naman ng gamot si Gu Zijin itong mga araw?
Bakit? Dalawang buwan na lang ako dito, tapos pwede na akong umalis. Bakit ako nakikitulog ngayon kay Guzi Jin? Bakit? Hindi ka pa natutulog? Huwag kang magulo. Baka magising si Xiaobay. Sana na lang natulog ako. Bakit parang paikot-ikot ang tingin ko? Kahit nakapikit. Shin Musan. Matulog ka ng maaga. Jin, paano ka dyan nakalabas? Ma, nagkwento ako ng bedtime story kay Xiaobay kagabi. Tapos nakatulog ako. Ikaw at Shinmuzan? Ma, may video conference ako ngayong umaga. Wala po namamagitan sa amin ni Shin Musan. Pupunta na ako sa trabaho. Zijin, hindi ka pa nag-almusal, hindi ba? Babalik na ako sa kumpanya. Muzan, siguraduhin mong kumakain siya ng agahan. Sige po. Sa front seat ka umupo. Mr. Go, pagdating natin sa kumpanya, sabihan mo ang assistant mo na bumili ng agahan. Ikaw ang bumili para sa akin. Ikaw ang inutusan ng nanay ko. Ano ba itong ugaling ng lalaki ito? Sobrang suplado. Masama ang sikmura ni Guzi Jin. Oo nga, lugaw na lang tayo. Masakit ang tiyan mo. Bakit hindi mo agad sinabi? Dinalan sana kita ng gamot. Wala lang yan. Oy, teka lang. Bakit kailangan subuhan ko si Mr. Gu? May kamay naman siya ah. Hintayin mo ako rito. Bibilihan kita ng gamot. Kung di na talaga kaya, sabihan mo ang assistant mo at dalhin ka sa ospital. Shin Musan. Concern ka lang ba sa akin dahil kay Xiaobay? Ano sa tingin mo? Kung hindi lang dahil masakit ang tiyan mo, hindi mo yun gagawin. Narinig ko, matagal na may problema ang tiyan mo. Nung bumili ako ng gamot, di ko alam kung mild ba o grabe ang sakit ng tiyan ni Guzi Jiang. Kaya bumili ako ng isang katutak na gamot. Grabe, ang mahal. Ilang libo rin ang inabot. Pwede bang ipa-reimburse ko to kay Guzi? Shin Musan, bakit ka bumili ng maraming gamot? May sakit ka ba? May sakit kasi yung aso ko. Di ko alam kung anong gamot ang bibilhin ko. Kaya bumili na lang ako ng marami. Ang galing mo sa alaga mo ah.
Punta naman kami sa inyo minsan. Ah, sige. Anong klaseng gamot ang madalas mong inumin? Ito at ito. Itong piraso lang bawat bote ay sapat na. Ibabalik ko ng sobra. Hindi mo ba ako pwedeng gastusan kahit minsan? Hindi pwedeng isauli. Bakit? Para di na ulit sumakit ang tiyan ko. Itagon lang natin ang mga gamot na to. Lahat ba ng gamot na yan ay pwedeng inumin? Hay nako, sige na nga. May sakit naman siya ngayon. Hindi dapat pinapagalitan ng may sakit. Sige, huwag mong kalimutan inumin ng gamot. Babalik na ako sa trabaho. Bihira lang ako makakita na nagbago ang mukha ng CEO. Galing siguro to kay Xiaofeng. Shenmue-san, ba't di ka pa umuwi? Ah, may kailangan pa kong ayusin. Xiaofeng, mauna ka nang umuwi. Oo nga pala. Huwag mong kalimutan kainin yung chocolate na binigay ko sa'yo. Galing pa yun sa abroad. Naisip ko kasi na ayoko rin na matamis. Kaya binigay ko na lang sa'yo para kainin mo. Ah, ganun ba? Sige, salamat. Hello? Bakit ka nandito? Tapos na halos, di ba? Umuwi na tayo. Ah, sandali lang. Saan galing yan? Galing kay Xiaofeng. Ibibigay ko kay Xiaobay. Chufeng? Tara na. Gising ka na? Gising ka na? Go, Zizin! Nasaan tayo? Sa kwarto ko. Huwag kang umalis. Bakit di mo lang ako binalik sa sarili kong kwarto? Tulog si Xiaobay. Baka magising siya. Saka, si Mama, nasa loob at kasama siya. Hindi mo naman ako pwedeng buhatin basta-basta papunta sa kama mo. At ang kunti pa ng suot ng lalaking to. Nagugutom ako. Shorts lang ang suot ng lalaking ito kapag natulog? Tara na. Saan tayo pupunta? Hindi ka ba nagugutom? Anong gusto mong kainin? Gulay at lugaw na lang. Hayaan mo na ako magluto. Umatras ka muna. Sige. Paano kung pasabugin ni Gu Zixin ang kusina? Sanay siya sa marangyang pamumuhay. Paano naman siya makakapagluto ng sabaw? Wow! Gu Zixin! Ang sarap pala ng lugaw mo. Huwag kang masyadong kumain sa gabi. Mahirap tunawin. Magpahinga ka na muna. Mr. Go! Ulang utang na loob ang babaeng ito. Pagkatapos kumain ng lugaw, alak naman ang hinihingi. Pwede mo ba akong turuan magluto? Hindi ako tumatanggap ng apprentice.
Pero, sige, pwede kitang ipagluto. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Halimbawa, matulog tayo kasama si Xiaobay sa loob. Si Mr. Go, matutulog kasama kami ni Xiaobay. Kaya ako, Xing Musan, tinatanggihan mo ba ako? hindi naman. Bakit di ka nalang pumasok sa kwarto? Masagwa kasi ang suot mo. Ganito na lang, kukuha ko ng isa pang kumot. Kuzijin! Xing Musan, masakit ang tiyan ko. Bakit mo ko niyakap kung masamang pakiramdam mo? Hindi ako taong palaalaga. Guzijin, bakit mo ko niniyakap? Baka may gusto ka sa akin. Di ba sabi mo okay lang? Bakit may bagong bahay halos araw-araw? Papa, pwede bang lumayo ka ng konti? Gusto kong katabi si Mama. Mama, di mo na ba ako kailangan kasi nandyan si Papa? Anak, kailangan ni Mama mag-overtime nitong mga araw na ito. Makinig ka muna kay Lola mo ha, at matulog ka ng maaga. Huwag mong hintayin si Mama umuwi ha. Mama, ayaw mo na ba talaga sa akin kasi nandyan si Papa? Lagi mo lang kasi siyang kasama nitong mga araw. Saan kaya ako nakahanap ng batang ganito kabait? Nagsiselos pa. Hindi ah, ikaw nga ang pinaka-importanting tao sa puso ko. Talaga? Oo. Gustong-gusto ka ni Xiaobay. Naisip ko kasi, ikaw ang palaging kasama ni Xiaobay. Ano kaya ang ibig sabihin ni Guzijin dito? Nakakatakot si Mr. Go kapag nagsalita. Ayokong malaman ng iba. Dahil lang yun sa deal, 5 taon na nakalipas. Baguhan lang ako noon. Tara na, umalis na tayo. Papa! Mama, bilis, bilis! Polar bear yan! Dabay, tignan mo, ang laki! Wow, ang cute naman ito! Kung gusto ni Xiaobay, bilhin natin to. Ang cute! Ang pangit. Waiter, maliban lang sa isang to, gusto ko lahat ng iba pa. Pangit ba? Oo, pangit. Hindi naman pangit eh. Papa, si Mama at ako sasakay sa Speedy Penguin. Gusto mo rin ba? Oo. Tara! Paano ba yan, Miss Shin? Bakit parang kinakabahan ka masyado? Ako? Mama, anong nangyayari sa'yo? Okay lang si Mama. Pag nakapahinga ako, magiging ayos din. Ikaw at si Papa, maglaro muna kayo. Hihintayin ko kayo dito sa baba. Ayos ka lang ba talaga? Sigurado ka? Oo, magpapahinga lang ako saglit. Babalik agad kami ni Xiaobay. Go Zijin, hindi na ako bata. Hindi na ako maliligaw. Sige na, pumunta na kayo doon. Papa, bili tayo ng 2 bear costume. Pwede ba namin suotin to pag hinanap si Mama? Sige na, please.
Please! Please! Sige na nga, wala talaga akong laban sa'yo. Sino ka? Sino ka? Hulaan mo, Miss Jean. Ikaw? Gu Zijin? Immature ka talaga. Pag nalaman ng Gu Group na naka-bear costume ka ngayon, pagtatawanan ka nila. Tingnan mo ang sarili mo, pawis ang bata. Gu Zijin, ikaw? Ikaw na babae. Yung tingin mo ang unang nang akit sa akin. Nasaan sina Jizin at Young Master? Kasama ni Zijin, si Mishin at ang kaibigan niya ay nasa Ocean Park din. Nasaan sina Zijin at ang bata? Kasama ni Mr. Go si Young Master. Si Mishin at mga kaibigan niya ay nasa Ocean Park din. Pumunta sila sa Ocean Park? Okay lang ba na isama si Xiaobay? Zijin, may sasabihin ako sa'yo. Lola, bukas na lang natin pag-usapan. Zijin, madalas na kayong magsama ng babaeng yan. Nalilito na ako. Huwag mo kalimutan kung paano kita sinabutahe 5 taon nang nakalipas. Lola, nire-respeto kita. Kaya lang, may mga bagay akong hindi sinasabi sa'yo. Sa hinaharap, kaya ko nang magdesisyon sa sarili ko, kasama na pag-aasawa. Go, Zijin! Matutulog ako kasama si Xiaobay. 5 taon na si Xiaobay. Hindi mo na kailangang matulog kasama siya. Pwede ako matulog sa guest room. Shen Hussein, pinapalagay mo sa akin at sumungo ka na sa akin. Gusto mo ako, di ba? Natatakot ka matulog kasama ko kasi hindi mo makontrol ang sarili mo. Go, Zijin! Niloloko mo lang ang katotohanan. Ikaw ang hindi makontrol ang sarili. Ikaw? Shen Hussein, huwag mo kong pilitin. Kung sasabihin mo na wala kang nararamdaman, magkakasundo tayo ng maayos. Mr. Gu, pakiusap, kontrolin mo ang sarili mo. Huwag mo akong hawakan. Natulog ako maghapon. Hindi man lang ako ginising. Mishin, pakiusap. Nagbigay ng utos ang Young Master. Sinabi niya, may araw kang pahinga ngayon. Pwede kang magpahinga sa bahay. Ha? Tama bang narinig ko? Binigyan ako ni Gu Zijin ng pahinga? Hello? Gusto ko lang itanong ang tungkol sa day off. Hindi ako yung klase na boss na vampire. Nag-spend ka ng araw kasama ang anak ko. Tama lang nabigyan ka ng pahinga. Salamat talaga. Sige, ipagpatuloy niyo. Ay nako, feeling young lady talaga. Hindi pa bumabangon hanggang ngayon. Mas tamad pa kaysa sa akin. Ma, siguro kahapon naglaro si Shinmuzan kasama si Xiaobay. Pagod siguro sila. Binigyan din siya ni Jaizin ng araw ng pahinga ngayon. Hindi niya kailangan pumunta sa trabaho. Okay lang magpahinga paminsan-minsan. Lihan, tigilan mo pagdepensa sa kanya. Siya nga pala. Kumusta si Guhing? Handa ka bang makuha ang top-notch na medical team para sa kanya? Naghihintay na lang tayo na magising siya at makita si Xiaobay. Hindi na kailangan. Mama, huwag ka nang masyadong malungkot. Sabi rin ni Guhing na ito ang kanyang kapalaran. Hindi mo na kailangan mag-isip ng sobra. Ay.
Okay, sige, naintindihan ko. Miss Lee, nasaan ang CEO? Huwag kayong mag-alala. Babalik siya mula sa ospital sa loob ng 1 oras. Hello? Anong kailangan mo? May mga dokumento dyan sa kwarto. Dali mo dito sa ospital. Hello? Anong kailangan mo? May mga dokumento dyan sa kwarto. Dali mo dito sa ospital. Hospital? Sandali, ipapadala ko ang lokasyon. Mr. Lee, anong nangyari? Bakit siya nasa ospital? Walang masyadong ibig sabihin. Pero bihira ang young master magpadala ng tao sa ospital. Siguro may nasugatan sa mga empleyado ni Guzijin at napunta sa ospital. O baka siya mismo. Hindi siya, di ba? Guzijin! Guzijin! Anong ginagawa mo? Maraming nanonood. Huwag kang gumalaw. Nagugutom lang ako. May problema ba? Ayos lang. Ayos lang ako. Pakicheck mo muna para sa akin. Sandali, sasamahan mo ko mamaya. Pero, naghihintay si Mr. Lee sa labas. Hello? Mauna ka nang umuwi. Okay na ba? Okay. Ito ang design drawing ng isang nuclear designer. Pwede mo itong tingnan at pag-aralan. Galing sa designer? Sikat ang designer na ito sa ibang bansa. Sayang nga lang kung hindi ko siya makikita ng personal. Hindi ko inasahan ito ngayon. Swerte ako na nagkaroon ng pagkakataon na makita ito. Kahit na tila perfecto at walang kapintasan, pero sa loob, parte ng disenyo sa banyo. Siyempre, ito ay bagay sa ibang bansa para sa mga customer. Hindi natin siguro makukuha ang napakagandang resulta. Mr. Go, sa totoo lang, sa tingin ko, ang lokasyon ng banyo ay kailangan natin gumawa ng ilang pagbabago. Ang posisyon nito ay talagang hindi halata, hindi madaling makita ng iba. At tingnan mo ang distansya nito sa main hall. 3 koridor ang layo nito sa kabuuan. Sige. Meron din main hall na ito. Pwede tayong maglagay ng mas maraming upuan pang pahingahan. Sige. Ganito na lang. Pwede kang gumawa ng maliit na pagbabago pagbalik mo sa kumpanya. May 12% na diskwento. Pero 10 minuto lang ang oras mo. Sige. Ikinagagala kung magkatrabaho ka. Ikinagagala kung magkatrabaho ka. Shen Musan, nag-aaral ka na ba ng design dati? Oo, nag-aral ako ng interior design. Pero, alam mo rin naman na nagsara ang dating kumpanya namin noon. Kaya hindi ko natapos ang graduation ko. Pero nag-aral ako mag-isa nitong mga taon. Baka pwede kitang ipadala sa abroad para mag-aaral pa. Baka pwede kitang ipadala sa abroad para mag-aaral pa. Bilang gantimpala sa pagpalaki mo kay Xiaobay nito mga taon. Makakatulong ang pag-aaral sa abroad para matupad mo ang pangarap mo. Pero ano naman ang gagawin natin kay Xiaobay? Kung pipiliin kong umalis ngayon, hindi ko na makikita si Xiaobay sa hinaharap. Salamat Mr. Go sa iyong kabutihan. Dahil nakapirma ako sa kontrata sa iyo, kasama ko si Xiaobay nitong nakaraang 2 buwan. Kaya mananatili ako sa bahay ni Go sa susunod na 2 buwan. Hindi ako aalis kahit saan. Ikaw ang bahala. Dabay, bakit ang tagal mo bumalik? Oo nga pala, may exam kami ngayon. Mama, nakuha ko ang unang pwesto sa buong klase. Ano ba ang reward na gusto ni Xiaobay? Mama, sapat na makasama mo lang ako. Mama, pwede ka bang matulog sa tabi ko ngayong gabi? Matagal ka nang hindi natutulog sa tabi ko, di ba? Sige,
Matutulog ako kay Xiaobay ngayong gabi. Zeijin, pinakinggan ko ang sinabi mo ng mabuti. Wala akong karapatan makialam sa kalayaan mo sa pag-asawa. Pero si Xiaoyu ay nag-iisang apo ni Lola na babae. Pakiusap, tulungan mo siya sa kanan ng Lola. Bukod pa rito, magkasama kayong lumaki. Alam ko kung paano ito gagawin. Huwag kang mag-alala, Lola. Papa! Xiaobay, lumapit ka dito, may sasabihin si Papa sa'yo. Anong sasabihin ni Guzijin ng pribado at kailangan pang nakipag-usap sa 5 taong gulang na bata? Ano ang sinabi ng papa mo, Xiaobay? Sabi ni Papa, malaki na akong bata, hindi na ako pwedeng istorbohin si Mama. Mama, dapat matulog ka kasama si Papa ngayong gabi, kaya ako matulog mag-isa. Ano ba talagang sinabi ng lalaking yun? Good night, Ma! Para sa pisikal at mental na kalusugan ni Xiaobay, kailangan mong... Para sa pisikal at mental na kalusugan ni Xiaobay, kailangan mong matulog sa iisang kwarto sa akin sa susunod na 2 buwan. Ano naman ang kinalaman nito sa pisikal at mental na kalusugan? Sabi ni Xiaobay, ang mga magulang ng kaklase niya ay natutulog naman na magkasama. Xiaobay, kung gusto mo magkaroon ng nakababatang kapatid sa hinaharap, hindi mo pwedeng istorbohin si Mama sa pagtulog gabi-gabi. Alam mo ba? Alam ko, sa hinaharap, kaya kong kumurot na mas bata pa sa akin. Anong problema? Nawala yung chocolate na binigay sa akin ng katrabaho ko. Huwag ka na maghanap ng mga bagay na hindi na mahalaga. Hello, yung taong dinala ko para gawin ang koneksyon. Halos 1.5 buwan na. Musgo, hindi naman siguro ikaw yung tipo na tao na nanghihiram ng bagay tapos hindi na ibabalik, di ba? Bakit kailangan nyo ng ganong karaming tao? Hindi ganyan. Pero medyo curious ka lang. Hoy, go Ziji. Sigurado nakakakita ka na ng tao, di ba? Gusto mo pa ba yung lupang iyon sa hilaga ng lungsod? Sige. Hindi patas na abusuhin mo ang kapangyarihan mo na ganito. Pasok. Mr. Go, ito yung proyekto. Tapos ko na lahat ng bahagi ng trabaho ko. Sa totoo lang, pwede na akong bumalik sa Jishin Group ngayong araw. Dahil hindi pa tapos ang trabaho, kailangan mo bantayan siya para matiyak na matatapos ito. Nandyan naman si Xiaofeng. Hindi ba ikaw ang in charge sa proyekto ito? Hindi si Chufeng? May department dinner tayo ngayong gabi. Kahit hindi ka empleyado ng story dinner, pero maganda naman ang samahan natin itong mga nakarang araw. Kaya gusto kitang imbitahan sumama sa amin. Baka medyo busy ako ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Pwede kong tawagan ng tito at tita ko. Pinapunta ako ng madrasta ko sa kama ni Guzijun. Binenta ang anak para sa kayamanan at katayuan. Kung hindi ka magsasalita, ituturing kong pumayag ka na. Mas maingat si Xiaoyu ngayon. Kailangan mo siyang tulungan. Dapat ikaw lang pumunta. Hindi ko kaya ang ibang pumunta. Matagal na si Yan Xiaoyu sa industriya ng showbiz. Nasa pangalawang level pa rin ako. Bukod pa dito, hindi rin maganda ang takbo ng kumpanya. Malaking bahagi ng problema ay dahil sa sarili niya. Hello? Mr. Go, nasa Yanju Bureau, si Guan Yu. Handa na ang kasunduan ng entertainment company. Darating ako sa loob ng kalahating oras. Sabihin mo sa PR ng Shenchan Entertainment na maghintay. Okay. Ay, hindi ba si Mr. Go ay pupunta na? May
May importante pang inasikaso si Mr. Gu. Ayos lang yan. Naglakas loob si Mr. Gu na bilhin ng yan natin. Lubos ako nagpapasalamat kay Mr. Gu. Bakit personal na nagkita si Mr. Gu ngayon? Gusto ba ng CEO ito si Miss Yan na ito? Hindi yata posible yun. Pero ang boss, bakit kailangan bilhin niya ng mataas na presyo? Waiter! Hindi ba sinabi mong may department dinner tayo? Hindi sila makakapunta kaya hiwalay tayo kakain. Hihintayin natin sila hanggang alas 7. Totoo ba nga magtitipon tayo ulit para magkumanta? Gusto ko lang na isang mangkok ng udo noodles. Hindi mo ba gusto ang sushi? Sikat din dito ang sesame. Ay, ako na bahala ngayon. Ikaw naman ang bahala sa susunod. Kaya hindi na niya kailangan na sunduin. Lalabas siya ng date kay Chufeng. Tara, kumanta tayo. Sige, Tara, kumanta tayo. sige. Anong problema? Wala naman. Magkakanta tayo ng ilang oras mamaya. 2 oras lang. Bakit bigla kong nararamdaman na parang nauhuli ang niloloko ka? Kahit malinaw at innocent ang relasyon namin ni Chopin. Pero paano kung magkamali si Gu Zijin? Tara na. Tara. Sir, magpapareserve po ba kayo? Saan napunta ang lalaki at babae na kakarating lang? Hindi po namin pwedeng sabihin. Tawagin mo ang manager mo. Sige, tagay pa tayo. Sige, sige. Hoy, Chofeng! Ang paos mo naman. Pinipilit ka ng nanay mo na magpakasal ka makailan. Hoy! Hindi ba meron ng available? Hmm? Shenmuzan. Ha? Kailangan kong pumunta sa banyo. Ha? Bakit siya umalis? Inom tayo, inom tayo. Inom tayo. Ipal ka. Bitawan mo ako. Kung hindi mo ako bibitawan, tatawag ako ng tulong. Ako si Guzizan. Bakit ka nandito? Ano sa tingin mo? Nakakakilabot ka. Sumusunod ka sa akin? Sa anong kapasidad ako pwedeng gawin ito ngayon? Go, Zijin. Sobrang hindi ako komportable. Alam mo ba? Ang halagang pagkain ay katumbas ng isang buwang sahod ko. Karapat dapat ka lang. Go, Zijin. Wala akong silbi. Hindi ko mapangalagaan si Xiaobay. Paano ako napunta sa ganitong babae? Hello? Liza, kansilado ang signing ngayong gabi. Pwede ka nang umuwi. Zijin, natapos mo ba ang usapin kay Xiang Yu? Kasunduan ni Yuan? Zijin, natapos mo ba ang usapin kay Xiang Yu? Hindi ko pinirmahan ang kasunduan kay Yan Jiangyu. Anong ibig sabihin yan? Hay, bakit siya muling hinayaan mong hawakan ng kanyang paa? Hindi ba siya nakakalakad? Hay, Lola. Isa ka ng ina. Bakit ka pa umiinom? Anong klase ang pagpapalaki ng pamilya Shen?
Pakitulungan mo kong itali ang aking kurbata. Shemusan, kapag nahuli kitang lumabas ulit at umiinom at nakikipaglaro ka pa sa ibang lalaki, huwag mo kong sisihin kapag pangit ang trato ko. Bakit mo ko tinutukso ng ganito kaaga? Sino ang kainuman mo kagabi at kailangan ka pang sundin ni Sijin? Meshen, pakisuyo, kumilos ka ng maayos. Pagkatapos ng lahat, ina ka pa rin ni Xiaobay. Hindi ganun ang iniisip mo. Mrs. Go, kahapon, pumunta lang ako sa isang pagtitipon ng mga katrabaho. Anong ibig mong sabihin? Wala kang hiya. Ang pamilya namin sa ina ay mayaman at makapangyarihan. May dangal pa kami, alam mo ba yan? Lola! Kasama ko si Shemusan kahapon. Isa lang talaga itong simple pagtitipon ng mga katrabaho. Lola, hindi mo na kailangang higpitan pa siya ng ganito. Lola, isa ka talagang tunay na kontrabida. Hindi mo pwedeng bastusin ang nanay ko ng ganyan. Shenmusan, hindi mo kailangan seryosohin ang sinabi ni Lula. Mr. Go, hindi mo na kailangan magpaliwanag pa sa akin. Aalis na ako sa loob ng isang buwang kalahati. At tama naman ang sinabi ni Miss Go. 5 taon nang nakalipas, ginawa kong lahat para mapasaklawan ka. Ngayon, dahil muli kay Xiaobi, nakatira ako sa pamilya Go. Sapat ng pamumuhay at pagkain ng gastos ng iba. Tama na! Tama na? Go Zijin! Ako, si Shin Muzan. Hindi akong babaeng naiisip mo. Bumaba ka! Ayaw ko! Go Zijin! Shenmusan, pahintulutan mo kung magsabi. Hindi ko kailanman naisip ito sa ganitong paraan.